Kasama natin si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. para magbigay din ng update sa mga isyong hinaharap ng ahensya. Com Jun, magandang tanghali at welcome back dito sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat din at lagi natin gustong nandito sa Bagong Pilipinas ngayon. Com, ano po ang update sa kasong isinampalaban sa isang kilalang cosmetics company at ano po ang nakatakdang penalty nito? Kinatigan tayo ng Department of Justice sa reklamo nating tax evasion. Kamakailan ay nag-file na sila sa korte ng kasong kriminal laban sa mga opisyal ng naturang kumpanya dahil napatunayan natin na may paglabag sila ng tax evasion at yung failure to supply correct information sa kanilang mga returns. At ang parusang posible nilang ikaharap ay may kasamang pagkakakulong na hanggang 10 taon pagkakakulong po. Sinong makukulong doon? Yung mga may-ari, yung mga opisyalis ng kumpanya. So meron pa po bang ibang malalaking kumpanya na hinahabol ang BIR dahil sa paggamit ng mga peking resibo? Ano po ba yung mga hakbang para matigil na yung paggamit nitong mga peking resibo? Marami, patuloy ang ginagawa natin na paghahabol sa mga gumagamit ng mga peking resibo na ito. Kaya po yung aming tinayong run after fake transactions ay patuloy na umuusad. Marami na pong nakasuhan at lahat po so far ng mga kasong isinampa namin sa Department of Justice ay kinatigan din po tayo ng DOJ at nagsampa na po ng kasong kriminal sa korte. At marami pa po tayong aabangan ng mga kaso at patuloy pa rin ang pagsampa namin ng kaso at pag-audit at paghahabol dito sa mga gumagawa ng at gumagamit ng mga peking resibo. At pinaigting din natin ang data analytics. Sinisigurado rin natin na lahat ng mga taxpayers ay dapat na mag-submit ng lahat ng mga forms na kinakailangan dahil dito marami na tayong nakikitang mga pagbabago na ginagawa ng mga taxpayers dahil nga nahuli natin itong mga paggamit ng mga peking resibo. So inaabangan natin kung ano yung next step nila at inuunahan na natin sila, kaya naman meron tayong pinaigting na data analytics at yung mga mandatory submission ng mga summary list of sales and purchases at yung mga alpha list na tinatawag natin. Kaya yan, patuloy ang gagawin natin dyan at hopefully matigil. Pero marami na rin naman tayo nakitang pagbabago sa mga taxpayers at yung mentality nila at hindi na gumagamit ng mga peking resibo. Speaking of resibo, ito yung tinanong ko po sa inyo kanina, tungkol naman doon sa pag-migrate from OR to invoice. Kung meron po kayong namomonitor na may gumagamit pa nito or dapat naubos na by this time yung mga stock nila na nakalagay pa na OR, dapat invoice na. Dapat na-convert na ang lahat ng mga official receipts to invoice. Dapat last year pa yan. Kaya paalala din po natin sa mga taxpayers na dapat po invoice na ang ginagamit. Kasi nung January or February, nung nag-ikot po tayo, ay may nakita pa rin naman tayo na hindi pa na-convert. So kinakailangan ma-convert po yan. Ito, Com, last year ay naabot ng BIR yung collection target na 2.85 trillion pesos. Ano pong collection target ngayong taon at gaano po kakumpiyansa ang BIR na maaabot ito? Ngayong taon na to, ang collection target na naiata sa atin ay nasa 3.23 trillion pesos. At tingin naman po natin na with all the efforts at lahat po ng mga programa ginagawa po natin at sa tulong ng ating mga empleyado, yung pagsisipag nila at nakikita naman natin na nagtatrabaho ng mabuti ang ating mga empleyado at sa tulong din ng mga taxpayers, nakikita rin naman natin na marami na rin talaga nagko-cooperate ng mga taxpayers at nagbabayad ng tamang buwis. So lahat-lahat po ito ay tingin naman po natin ay makakamit natin ang collection target ngayong taon na to. In fact, first few months, itong January, February hanggang March, ay maganda ang naging collection po natin. Sir, sa datos ng Bureau of Treasury, may budget deficit ang ating gobyerno ng 171.4 billion pesos ngayong Pebrero. Paano po nakikipagtulungan ang BIR para matugunan ito? Sa parte ng BIR, sinisigurado natin na mas pinaiting natin ang pangongolekta ng buwis. Dahil kapag hindi tayo nakapag-perform ng maayos ay talagang lalaki ang budget deficit. Kaya naman sinisigurado natin na kung ano man ang naiatas sa atin na collection target ay dapat natin makamit yan. Kaya pinagtsatsagaan pa, talagang pinaghuhusayan natin at ginagawa natin lahat ng makakaya natin para makatulong at makapagbawas dito sa budget deficit.
Sir, kumusta naman po yung tax collection dito sa ating mga social media or yung mga vloggers, mga creators na ganyan na tinataksan na sila ngayon? Ngayon, dahil last year, marami tayong ginawang coordination sa mga social media influencers at patuloy ang pag-coordinate natin sa kanila at pag-educate. So matagal-tagal na proseso yung ginawa natin na pag-communicate sa kanila dahil nakikita naman natin na marami sa kanila talaga na hindi lamang alam na kinakailangan nila magrehistro at magbayad ng buwis sa mga kinikita nila sa mga pag-vlog nila. Kaya ngayon, marami na sa kanilang nakakaintindi at marami na rin nagre-rehistro at nagbabayad ng tamang buwis. Although marami pa rin o meron pa rin dyan na ilan na hindi pa rin nagrehistro at nagbabayad. Kaya naman nakatutok pa rin tayo dyan. So far, marami na rin naman compared dun sa previously. Maraming improvements. But then again, meron pa rin iba. Kaya patuloy din ang gagawin natin. So yung mga hindi pa nagbabayad, hinahabol nyo ito, meron po ba kayong sinasabi na pwede silang makasuhan din, parang makonsider sila na tax evaders din? Yes, sinasabi po natin yan. Pagka hindi pa rin sila magrehistro at magbayad, ay posibleng humarap sila sa isang kasong kriminal. Kaya patuloy din yung pag-audit natin. So sinusulatan natin sila para masigurado na alam nila kung anong kinakailangan nilang gawin. Sir, gaano lang po ka-epektibo yung inilunsad ng BIR na digitized services para sa filing ng income tax? At tingin naman po natin epektibo ito dahil nakikita natin na kokonti talaga ang nagpupunta sa ating mga opisina dahil lahat po nito ay dapat online nagfa-file. Ito pong electronic filing and payment system natin at yung sa EBIR form. So lahat po ng mga digital online tools natin ay gumagana po at in-improve po natin lalo na po ngayong filing season. Kaya nakikita po natin na epektibo po kasi nababawasan po talaga ang pila sa ating ahensya. Ito sir, last na lang. Ano pong inyong paalala tungkol sa filing ng 2024 income tax return? April 15 ang deadline, masasagasaan yung Holy Week. So wala na po bang extension? Wala na pong extension. Ang deadline po natin ng pag-file ng 2024 annual income tax returns ay ngayon pong April 15, 2025. Wala na pong palugit, ulitin po natin, dahil nagsimula na po tayo ng kampanya ng as early as February at gumagana po ang online facilities po natin. At nagkaroon din po tayo ng extension ng mga banking hours from 8 to 5. In fact, nung nakaraang Sabado ay bukas ang aming mga opisina para tumanggap po ng mga returns at ito pong pagbayad po. Yung mga bangko rin po nagbukas nung Sabado at ngayong Sabado rin po ay bukas ang aming opisina para assistant kayo sa pag-file at pagbabayad ng mga inyong returns. So siguraduhin po natin na mag-file po tayo para naman po dun sa specific yung pagbabago po kasi ng EOPT yung sa mga micro and small taxpayers ay may option po tayo na gamitin ang online na facilities po natin using the old BIR form 1701 and 1701A. Pero kung gusto po natin gamitin ang bago pong forms, yung mas pinaiksi po natin na form, ay pwede pong gamitin yung pwede pong mag-manual filing. Yan po yung 1701MS na form para dun sa updated forms po. So muli po, siguraduhin po natin na mag-file po tayo at magbayad po tayo ng tamang buwis on or before April 15 sa pamamagitan ng online na facilities natin ng EFPS or Electronic Filing and Payment System at yung EBIR form sa atin na matatagpuan sa ating website www.bir.gov.ph. Kung wala po kayong internet ay wala rin pong problema yan. Pumunta po sa aming mga opisina. Pwede po kayong pumunta sa aming mga e-lounges. Lahat po yan meron e-lounges. Libre po ang paggamit niyan. May computer po dyan at may internet po. At tutulungan po kayo ng aming mga revenue officers para ma-fill upan itong mga forms na to at makapag-file at makapagbayad ng tamang buwis. So, iwasan po natin ang penalties dahil kapag po hindi po natin nagawa yan on or before April 15, ay may kakibat na interest sa 12% at surcharge sa 25%. So, iwasan po natin ito. Siguraduhin po natin na magawa po natin on or before April 15. Yan. So, dun sa mga magbabakasyon, dapat asikasuhin na nila ito. Kung uuwi sila sa weekend, sa kanilang mga probinsya, dapat bago mag-Saturday, asikasuhin na nila ito. Huwag na tayong hintay ng deadline. Tama po. Dapat mas maaga, mas maganda. Okay, maraming salamat sa updates, Commissioner June Lumagi.